Signs are there para bigyan ka ng warning sa mga inaakala mong totoo pa pero hindi na. So ano yung mga danger signs in the last days? Una, there's gonna be a faith to live. Some will abandon the faith. May mga tao daw na iiwan nila ang kanilang pananampalataya. May mga tao daw na tama ang kanilang pananampalataya pero pipilitin or pagdidesisyonan nilang iwan. Tama na yung pananampalataya, iniwan mo pa. Alam mo na yung truth, pero inabandon mo pa. Kaya kailangan nating mag-ingat. Kaya kailangan mong tindihan ang paghawak mo sa iyong pananampalataya. Anything na alam mong tama, pero iniwan mo, yun ay isang malaking red flag. If you know the truth, dapat hindi mo to iniiwan. Labas sa katotohanan, yun ay tunay na kulungan. Pangalawang sign ng danger in the last days ay may fake to follow. Papakita niya sa'yo maganda, pero pag sumunggab ka na, masisira ka na pala. Minsan, hindi demonyo yung may dahilan eh. Minsan yung maling pagpili mo yung dahilan. Kasi nga alam mo yung truth eh, di alam mo din yung lies. Napansin niyo ang mundo ngayon? Lahat ng hindi totoo, pagagandahin ng tawag. Kapag fake, pag hindi totoo, pagagandahin nila yung term. Kasi nga, kailangan kumagat ang tao. Di lahat ng tumatawag kay Jesus na Jesus ay totoo. Di lahat igagrab natin. Kasi baka mapahamak tayo. Kaya pag may opportunity, tignan mo maigi. Lord, galing ba to sa'yo? Bawa, may gusto kang tao. Huwag kang titingin kasi mabait lang. Maraming tao mabait sa simula. Mabait lang, natuwa ka na. Pinag-pray mo na, God's will mo na agad, mabait lang. Paano mo naman nalaman na mabuting tao? Hindi mo pa nga nakitang magutom yan eh. Pag may gusto kayo, kaibiganin nyo, kilalanin nyo maigi. Kilalanin nyo, hindi lang yung part na mabuti siya, mabait siya. Kilalanin nyo rin paano siya nagagalit. Kailan siya tinutopak. Ang discernment ay nade-develop pagpatindi ng patindi, palalim ng palalim, ang pag-alam mo, pagbabasa mo, pagkilala mo sa Panginoon. Kasi the more you get to know Him, the more you will know His ways. Kasi pag ang salita ni Lord ang pinagtapat mo, definitely hindi ka maloloko. Pag hindi kinakaya ng simpleng devotion mo lang, yung nararamdaman mo, anong gawin mo? Prayer and fasting. Gawin mo lahat ng paraan para hindi ka mawala kay Lord. Malayo ka na sa dating ikaw. Sobrang layo mo na sa buhay mo dati. Kapit ka lang sa banal na spirito. Matutong tumingin sa mga red flags. At hindi natin pwede ipagmalaking, hindi, kaya ko na to. Okay na ako. Hindi ako babagsak. Amen. Before ka umupo, pwede bang i-greet mo yung person near to you? Pwede bang i-high five mo siya kapag may malapit kang kasama dyan? Amen. Sa mga nasa online, welcome po sa Cutting Edge and welcome din sa last topic ng ating series na Red Flag. Sabi ko nga sa series na ito, pinapakita dito kung ikaw ba ay colorblind or sadyang di lang talaga natin napapansin. Because you know, pag sinabi natin yung word na red flag, ibig sabihin, madalas yan ginagamit yan ngayon para ipakita na may danger. So yung series natin is Red Flag, Signs of Destructions. Kailangan nakikita natin yun. Kasi baka akala mo paayos ka pa, pero baka pasira na pala tayo. Akala mo pa okay ka pa or pa okay ka na. Pero ang totoo pala ay mas lalong nasisira tayo. So we've tackled a lot about this ng mga nakaraan. Dami natin pinag-usapan about this. At siguro yung iba yung na-expect, magsasabi ako ng red flag tungkol sa boys and girls. Kaya nyo na yan. Ang galing-galing nyo na dyan. Importante kasi ngayon na makita natin yung patungkol sa ating spiritual life. Amen po ba? Kasi ang love life, mahalaga yan. Pero mas mahalaga ang ating eternal life. Kaya, yun yung pinag-uusapan natin. And
Ngayong gabing ito, we are on our final topic. Dahil nasa final topic tayo ng ating series, alam ko na marami sa atin dito medyo bagabag. Alam mo yun, daming nangyayari ng mga nakaraan. Kaya nga, di ba, ang sarap nung ginagawa nating Holy Win? Kasi, mabilis makapenetrate kasi everyone can relate on what's happening right now here on earth, in our country, di ba? Aside from what's going on sa ating politics, may nangyayari pa physically, no, sa ating pong bansa. Nandyan ang lindol, nandyan ang baha, nandyan na ang lahat ng mga pwede pang mangyari. So, tanungin mo muna yung katabi mo, ready ka ba? Ready po ba kayo, mga nasa online? Okay, by the way, shout out sa ating nasa online people. Ready ba tayo sa mga bagay na yan? Ready ka bang pag-usapan yan? Ngayong gabing ito, what are we going to talk about is, dahil final topic ito, pag-usapan natin yung mga final things about sa salita ng Panginoon. So let me ask you this. Sino po dito na try mo nang dumaan sa isang daanan, akala mo yun yung daan, hindi pala. Kamali ka. Tama? Ang mahirap nito, lalo na sa mga nagdadrive, yung walang U-turn, yung ang layo pa. Yun yung pinakamahirap sa lahat. Pag naglalakad ka, medyo mas mabilis bumalik eh. Tama ba? Pero yung walang U-turn, or ang layo pa ng U-turn, di na natin alam, di ba? Kung paano pa natin susolusyonan yun. Naalala ko nung nakaraan na mali si Besha, papunta kami ng Binangonan. Nadagdagan lang naman ng additional 10 minutes. Kaya lang, yung 10 minutes na yun, tatakakin namin yung pinakamatinding traffic. No? Buti na lang may gas station doon na lang umikot si Besha. Ang hirap eh, 'di ba? Pag akala mo yun yung daanan tapos hindi pala. Kala mo yun na yung tamang way mo, yun pala hindi. Or sino dito, may isang bagay ka na ginawa, kala mo tama yung ginawa mo, you are very sincere on what you did, kaya lang you are sincerely wrong pala. Mali pala yung nagawa mo, kala mo tama. Diba? Minsan nangyayari yan eh. Halimbawa, sino dito yung may conflict, bawa sa family, ganyan. So, ang nasa isip mo, hindi, kausapin ko si ganito para maayos na. Ayun pagkatapos mong kausapin, lalo pang lumala, no? Lalo pang nagkaroon ng problema. So, akala natin minsan yung mga bagay na ginagawa natin ay tama, pero mali na pala. At ang pinakamasakit nito, pinakamatinding red flag, yung naniwala kang kala mo totoo, pero hindi pala. Kala mo kayo, pero hindi pala. Kala mo totoong mahal ka niya, hindi pala. Kala mo totoong may bonus na, wala pa pala. Alam mo yung gumastos ka ng gumastos, no? Dami mong pinangakuan kasi akala mo bonus na, tapos wala pa pala. Ang sakit, di ba? Kala mo siya pa, hindi na pala, ganun. Okay? So mahirap, masakit yun. Yung maniwala ka sa akala mong totoo, pero hindi na pala totoo. Or hindi siya totoo. So kung ang mga bagay-bagay na yan ay masakit, mahirap, alam niyo po ba, madali naman yan maiwasan. If you are ready to see the signs. Okay? Kung ready kang tumingin ng mga sinyales. Kaya lang kasi, syempre, for example, pag sobrang saya na isang tao, yun yung may tendency na maging blinded siya ng maraming bagay. Or even if, pag sobra namang galit ang tao, kaya nga, kapag tayo ay emotional, there's always a possibility na maging irrational tayo. Hindi mo mapansin, hindi ka maging objective. Yun na lang yung paniwalaan mo, yung galit mo, yung inis mo, o kaya yung saya mo. Alright? So we need to see the signs because signs are there para bigyan ka ng warning that there's something wrong. Signs are there para bigyan ka ng warning sa mga inaakala mong totoo pa pero hindi na. Ang signs ay nandyan para ipakita sa'yo na yung dinadaanan mo ay mali na. Hindi na pala para doon. So ngayong araw na ito, napaka-importante po. Sabi ko nga, importante love life, importante ang anything about your life, pero ang pinaka-importante sa ating lahat ay ang ating eternal life, ang ating spiritual life.
At hindi naman natin maitatanggi na palala ng palala ng palala ng palala, bukod sa pagod na pagod. Palala ng palala ang mga kalokohan pagdating sa ating pananampalataya. Dumating ka ba sa point na nagtanong ka, Lord, ano pa ba talaga ang totoo? Ngayon nga may lumalabas na yung Jesus daw na, yung Jesus daw na sinasamba natin. Ano daw yun? Hindi daw yun yung totoong Jesus na dapat sinasamba natin. Dami nang lumalabas na ganyan, friend. Kung hindi ka pa magbigay ng pagkakataon sa sarili mo na aralin yung mga signs na yan, baka akala mo okay pa, pero nahahatak na pala tayo. So pagdating sa ating pananampalataya, may palatandaan din. Pagdating sa ating pananampalataya, may palatandaan din ng distractions or ng pagkawasak, ng pagkawala natin. At ito yung isang bagay na dapat ay hindi mawala sa atin. But the reality of life is it will happen. Kaya nga, mangyayari ang lahat ng mga bagay-bagay, kaya kailangan ready ka. So can you tell it to the person near to you or type niyo po dyan, sabi mo dapat ready ka. Right? Dapat ready tayo. Kasi pananampalataya mo na yung at stake. Alam naman natin na yung pananampalataya natin, kung tama ang pagkakalagyan niyan, dadaling ka niyan sa eternal life mo. Pero kung yung pananampalataya mo, mali ang lalagyanan, mali ang pinaniniwalaan natin, pwede ka niyan dalhin sa eternal destruction ng buhay natin. Kaya si Apostle Paul ay merong magandang payo pagdating dito. If you have your Bible with you, I want you to open it in 1 Timothy chapter 4, verse 1. Isang verse lang ito, pag-uusapan natin. Sabi niya dito kay Timothy, sabi ni Apostle Paul, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. So dito, ang ganda ng pagkakasimula ng chapter 1 ng verse chapter 1 chapter 4 na verse 1. Sabi niya, the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Sino daw ang nagsabi? Hindi naman si Apostle Paul. Hindi rin naman ang council ng panahon na yon. It is the Spirit of the Lord. At sinasabi dito, yung Spirit dito, syempre walang iba kundi si Holy Spirit. Kaya si Holy Spirit dapat nakikinig ka sa Kanya. Kasi may pangungusap siya. Why? Because Holy Spirit is a person. He talks to us. Alam mo yun? Sa panahon na confused ka, you talk to the Holy Spirit. Kasi importante yun. Sa panahon na, Lord, nakakita ako ng red flag, tama ba ito nakikita ko? You talk to the Holy Spirit because He will talk to us. In fact, ang gustong-gusto ni Holy Spirit is communion with us. Alam mo yun? Usapan nyo ng banal na spirito. Okay? Naintindihan naman natin. This is a spirit. Kaya nga, only Christians can really understand this. Right? Kaya iingat ka lang na kinakausap mo si Holy Spirit tapos nasa labas ka na maraming tao kasi baka mamaya akalain nila nagsasalita ka mag-isa kasi wala kang kausap, di ba? I remember one time, I was driving papunta sa life group ko sa office namin sa Ortigas. And medyo traffic sa EDSA nun. Tapos una, kumakanta ako kay Lord, nag-worship ako. And that music was really, nagmi-minister na siya sa akin. So while driving, na-imagine mo ba, while driving, habang nagdadrive ako, binibigyan naman ako ni Lord ng sense of direction at pag-iingat. At focus pa rin naman ako. Pero while driving, I was really being, ang tawag dito, na kinakausap ako ng Lord dun sa lyrics ng song. And then hininaan ko yung lyrics ng song and I pray to God. Siyempre nakadilat tayo, hindi naman pumikit, no? Sabi ko, Holy Spirit, can you be with me today? Can you be my passenger? Can you sit here beside me? Siguro kung sa iba yan, para matatakot ka na, ano? Pastora, ano ba yan pinagsasabi mo? I just want to, alam mo yun, iba kasi yung pakaramdam pagkasama mo si Holy Spirit eh. And I really felt Him. Sabi ko, Lord, ganun ka pala, no? Kapag dinesire ka ng iyong mga anak, hindi ka madamot.
para i-manifest mo yung sarili mo. Para iparamdam mo that you're there with them. Sino dito sa mga panahon na kinailangan mong Panginoon, pinaramdam sa'yo ng Panginoon, nandun siya, kasama mo siya. Amen ba? So dito, sabi ni Holy Spirit daw, the Spirit clearly says that in later times, ano tong later times na to? Of course, alam natin, last days to. Mga huling araw bago dumating ang Panginoon. Kung kayo po ay nakapag-life retreat na, alam na natin na ang mga huling araw, hindi yan yung mangyayari pa lang. Nangyayari na siya ngayon. We are on the last days. Ang last days kasi, it is the period between the first coming and second coming of the Lord Jesus Christ. So yung first coming niya, nangyari na yun. Yung second coming, yun yung hinihintay natin mga mananampalataya. So yung period between the first and second coming, yun yung last days. Kaya, pagka-ascent ni Jesus Christ, napapansin nyo, sila Apostle Paul, kumbaga sa mundo natin dito, kakaangat pa lang ni Jesus Christ last days na agad kasi nga period siya. Kaya nga hindi siya huling araw, mga huling araw, ibig sabihin madami. Kaya lang yung last days na binabanggit dito, wala yung nasa gitna pa lang tayo ng last days. Kapatid, nasa dulo na tayo ng last days, marami na. Wala naman binanggit ang Bible patungkol kung kailan darating si Jesus, pero nagbanggit siya ng mga signs. Signs na naman. Ano daw yun? May rumors of wars, and then may mga wars, tapos may mga sakit na walang kagalingan. Pero nabasa nga ako kahapon, may bago na naman ata. Wala na namang available vaccine yun, wala na available na medication doon. Alam mo yun, dami nangyayari sa mundo ngayon, no? Pag-pray natin na huwag nang kumalat pa yon kung totoo man yon. Ang hirap na rin. Kaya huwag tayo we need to be vigilant or diligent about this. Now, sabi niya, in the later times, some, not all, but some will abandon the faith. Sino tong some? Sino yung mag-a-abandon ng faith? Di yung may dating faith, i-a-abandon yung faith nila. Some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Kaya dito makikita natin, matinding pagkaloko ang mangyayari or ang nangyayari ngayon. Kaya tonight, let's talk about this. Aralin natin ito maigi and let's talk about the danger signs in the last days. Yan. Pag-usapan natin yung mga red flags, mga danger signs in the last days. Tignan natin dito sa verse na to. Ano yung mga danger signs? Ito yung babantayan mo sa sarili mo una sa lahat. You know, I get it. Nag-disciple tayo. And most of the time, binabantayan natin yung mga disciples natin. Pero sinabi din ni Apostle Paul, bantayan nyo rin yung sarili nyo. Kasi baka mamaya kayo yung ma-fall. So dito sabi, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith. So ano yung mga danger signs in the last days? Una, there's gonna be a faith to live. Pananampalataya, tamang pananampalataya na iiwan ng ilang mga mananampalataya. Hindi naman lahat. Ng ibang mga mananampalataya. Sabihin mo, hindi ka kasama sa iba. Hindi po tayo sana kasama sa iba. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith. May mga tao daw na iiwan nila ang kanilang pananampalataya. May mga tao daw na tama ang kanilang pananampalataya, pero pipilitin or pagdidesisyonan nilang iwan. Sino dito naranasan mo na yung tama naman, pero inalisan mo pa rin? Tama naman sana, di ba? Malalaman mo pag ganyan may regret ka sa dulo. Pero buti na lang, buhay pa tayo, ibig sabihin, kahit na mali ka na mali tayo sa bagay na yon, ibig sabihin may chance pa tayo para itama ang mga bagay-bagay. Pero ito yung mahirap. Alam mo yung pinakamahirap? Yung pananampalataya na ang usapan. Tama na yung faith mo Papunta ka na ng langit Kumbaga sa ways, tama na yung ways mo Kaya lang iniwan mo pa. Naniwala ka pa. Sino dito yung ganito? Yung ikaw yung driver, nakatingin ka dun sa Waze, di ba? O kaya sa Google App. Tapos may
may, ano ba pwede nating itawag sa kanya? May magaling kang passenger princess. Mas magaling kaysa sa mga app na yun. Hindi dyan ang daan, ikaliwa mo. Hindi, kanan mo. Ikaw naman naniwala ka. Yung huling tao naniwala doon, di na naniwala ulit eh. Hindi, joke lang. Alam mo yun? Tapos pagka ganun nyo, doon pa kayo na traffic, doon pa kayo na mali, doon pa kayo naligaw. Tama na eh. Sabi mo sa tabi mo, tama na eh. Tama na yung pananampalataya, iniwan mo pa. Alam mo na yung truth, pero inabandon mo pa. Yun daw, magkakaroon daw ng mga ganyan in the last days. Kaya kailangan nating mag-ingat. Kaya kailangan mong tindihan ang paghawak mo sa iyong pananampalataya. Huwag mong hahayaan na napapaniwala ka ng kung sino-sino agad. Kaya alam niyo po, sad to say, but if there's someone na watching sa akin ngayon, and alam mo yun, nakaranas ka ng backsliding, ang mga backsliders, sa totoo lang, naloko sila eh. Napaniwala sila. Na there's more dun sa pinaniniwalaan nila. Na may mas maganda pa kaysa dun sa faith na meron sila. Kaya naloko talaga. Tandaan natin na anything na alam mong tama pero iniwan mo, yun ay isang malaking red flag. Yun ay isang malaking kalokohan. But, again, sabi ko nga, it will happen. Kasi sinabi ng Holy Spirit eh. Well, gusto man natin, whether we like it or not, it will definitely happen. Hindi naman nagsisinungaling si Holy Spirit. Definitely, hindi rin sinabi ni Holy Spirit yan para manakot lang. Di ba? Sino dito, napalaki ka ng panakot? Sige, pag nadapa ka, may lalabas na trend dyan. Yung ganun. Sino dito napalaki ka ng ganyan? O kaya may lalabas na pari. Sabi ko, bakit ba nakakatakot yung pari? Pari nga yun, di ba? Pag pinuntaan mo yan, ganito mangyayari sa'yo. Ganito, ganyan. Napalaki ng takot, di ba? Ganun yung nangyayari sa kanila. Si Holy Spirit, hindi niya man sasabihin yan para lang manakot. God said it because it's true. Because it's happening. Whether we like it or not, it's happening. Kaya church, if you know the truth, dapat hindi mo to iniiwan. Ang truth ay hindi iniiwan, ito ay pinaninindigan. Amen po ba? Kapag tama, kapag totoo na ang katotohanan galing sa Diyos, dapat hindi yan iniiwan. Panindigan mo yan, sabi sa katabi mo, panindigan mo yan. Okay? Type mo dyan sa comment section, panindigan mo yan. Kapit ka na sa truth eh. Di panindigan mo na. Isagawa mo na. Pag wala na kasi po ang truth, definitely, mangingibabaw na ang kasinungalingan sa atin. There's gonna be lies. Pag wala na ang faith, then definitely, there's gonna be fear. Mapupuno tayo ng takot. Imaginein mo to, iniwan mo daw yung katotohanan, iniwan mo yung pananampalataya. So meaning to say, kung ilang taon ka pa mabubuhay dito, buong buhay natin, puro kasinungalingan na yun. Kasi iniwan mo yung totoo eh. Diba, lagi nga natin naririnig, if you believe a lie, something inside of you will die. May namamatay sa'yo kapag naniniwala ka sa kasinungalingan. Kaya sabi mo sa katabi mo, gising ka na. Gising na tayo sa kasinungalingan. Huwag tayo maniwala sa mga maling turo. Kahit na tila baga ang galing ng pagkaka-deliver. Kaya importante, nag-aaral po tayo. Importante, you do your devotion, you listen to the powerful word that is being preached. Inaaral dapat natin maigi kasi minsan, may mga magagaling na magsasalita, kaya lang, pag tinignan mo, mali yung sinabi. Maganda lang yung pagkaka-deliver, nakakakiliti sa puso. Kaya lang, mali yung sinabi. You know what, church? You need to love yourself. Saan ka nakakita ng verse sa Bible that you have to love yourself? Hindi na sinulat ng Bible to love yourself. You know why? Because it's human nature na mahalin niya ang sarili niya. Kaya ang sabi ng Bible, love your neighbor as yourself.
Pero yung, ako muna, ganon-ganon, di ba? Mahalin ko muna yung sarili ko. Mahalin mo si Jesus. At makikita mo kung ano yung meron sa sarili mo. Mahalin natin ang Panginoon. Again, pag wala ang truth, we're gonna live a lie. And something inside of us ay mamamatay. Kasinungalingan, eto pa naman, ang lie pa naman, ano yan? Kulungan. Imagine mo, napaniwala ka. Ang tagal na panahon. Napaniwala ka, no? Na kapag pumunta ka ng, sino po dito dati ganito, pag pumunta ka ng church, masusunog ka. Kaya hindi ka pumapasok ng church eh. Kasi masusunog ka daw eh. Ang tagal na panahon, napaniwala ka ng ganun. But the first time you step inside the church, okay ka naman. Tignan mo yung katabi mo, mukhang nasunog ba? Hindi naman, di ba? Parang wala namang amoy ng balahibong nasunog. Okay ka pa naman. Goods naman, di ba? Wala namang ganun. Kaya lang kasi matagal tayong napaniwala ng mga ganun. Kaya, pinaniniwalaan na natin. Again, dapat tama ang pinaniniwalaan mo. Do not abandon your faith. Do not even abandon. Kasi whenever you abandon your faith, you're abandoning Jesus. Because why? Because the Bible said that Jesus is the author and finisher of our faith. Kaya wag mo na akong pinagloloko. Wag na natin lokohin sarili natin. Hindi ko naman iniwan si Lord. Hindi na nga lang ako nagsisimba. Hindi na nga lang ako nananalangin. Hindi na nga lang ako nagbabasa ng Bible. Sino niloko mo naman dyan, friend? Pag hindi mo iniwan si Lord, ibig sabihin, mamahalin mo lahat ng anything about the Lord, His Word, fellowship with Him, and with the, with His family here on earth, community of believers. You're gonna love, worshiping Him. Kaya yung storya ni, pangalan nito, ni Daniel, diba? Tsaka nung tatlo niyang kaibigan, si Shadrach, Meshach, at Abednego, pwede naman talagang sabihin nila, di ba pinaluluhod sila dun sa image, sabi ni Nebuchadnezzar, load kayo dyan para hindi kayo paparusahan. Pwede naman talagang lumuhod sila tapos sabihin nila sa sarili nila, luluhod lang tayo pero hindi tayo sasamba. Alam mo yun, gagawin lang natin to pero ang totoo, mahal pa rin natin si Lord. No, pag mahal, alam mo, si Lord, ang gusto niya, straight. Amen ba dun? Pag mahal mo si Lord, panindigan mo yun. Whether may parusa sa'yo dahil mahal mo si Lord o walang parusa sa'yo. Kasi nga, there's a cost of following Jesus eh. Kaya sabi niya, take up your cross daily. Deny yourself daily. Natry mo nang mag-deny yourself? Die to self ang tawag doon. Papatayin mo yung sarili mong kagustuhan para sundin ng Panginoon. Hindi mo isasalba yung sarili mo, kundi papatayin mo. Yun yung deny yourself. Die to self ang tawag doon. Tapos ano pa? Take up the cross. Ano yung cross mo? Bigat niyan, no? Pastor, ang cross ko ngayon, bills. Sino dito mabigat ang cross ng bills? Right? Maybe in cross mo, baka mga disciples mo or conflicts sa family. Hindi ko alam. Lahat ng mabigat, pero nangyayari kasi sumusunod ka kay Lord, that's cross. Bawa, may persecutor ka sa bahay. Church ka na naman. Mabigat yon. Kasi sana gusto mo, suportahan ka ng mga mahal mo sa buhay. Kaya lang, susunod ka pa rin kay Lord eh. Hindi naman talaga siya magiging madali. Kaya yung iba, iiwan yung pananampalataya kasi hindi na nadalian. Kasi nahihirapan na. Kaya ang sabi ng Bible, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith. And this is happening. Kaya alam niyo po, tama din si Apostle po nung sinabi niya, magbantay kayo. Kasi baka mamaya, kakatingin mo sa iba, kakapaalala mo sa iba, ang mangyari, sila na paalalahanan mo, ikaw bumagsak. Church, tandaan natin na labas sa katotohanan, yun ay tunay na kulungan.
Kapag wala na yung katotohanan sa'yo, you're already in a prison of lies. Once na na-abandon mo yung totoo, na-abandon mo yung pananampalataya, doon tayo maluloko. Danger yun. Danger yun. Kaya nga, no, kaya pala, hindi ako nagsabi nito kaya pala, no, pagdating sa Bible, yung term doon is, ang tawag ito, nakakadiri o nakakasuka, sorry for the term, yung backsliding. Kasi it's like, tama na yung tinake mo, pero iniwan mo yung tamang tinitake mo, tapos yung mali, yung marumi, yun ulit yung kakainin mo. Kaya nakakadiri siya. Kaya hindi siya tama. You know, ako, to be honest, I'm not a perfect person. Pero nagpapasalamat ako kay Lord kasi simula nung nag-decide ako na, Lord, this time no turning back, never ko na-feel na mag-backslide. Kahit man lang maramdaman, ganon. Naiisip, hindi rin. Kasi solid yung foundation Na alam ko, pag naisip ko yon or pag, naisip ko, what if mawala? What if wag na lang ako kay Lord? What if wag ko na lang gawin mga ginagawa ko for the Lord? Iniisip ko na kagad, anong gagawin ko? Wala na akong gagawin. Babalik ako sa dati kong buhay? Wala namang kwenta yung dati kong buhay, di ba? Iisipin mo agad siya Kaya ang Panginoon, hindi niya tinotolerate yung mga tumatalikod sa Kanya. Kasi ang mga tumatalikod sa Kanya, ito'y malaking pag-disrespect sa Kanya. But don't worry, hindi naman lahat. Kaya sabi ng Bible dito, some. Kaya lang, ang matindi dito, hindi natin alam kung sino yung mga some na yan. Hindi natin sila kilala, hindi natin kilala to. Pwedeng tayo din ito. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, ingat ka. Ingat ka sa mga red flags. Ingat ka sa mga pakiramdam na parang ayoko magsimba ngayon. Mga ganon. Parang ayoko mag-pray ngayon. Parang ayoko mag-devotion ngayon. Parang ayoko sumamba kay Lord. Parang ayoko magbigay kay Lord. Ingat tayo sa mga ganon. Kasi doon nagsisimula yun Pag once na nag-give in ka doon, wala na. Tapos ka na. Tapos na tayo. Kaya kapatid, unang sign na dapat ay hindi sana mangyari sa atin is in the last days, there is a faith to live. May pananampalatayang iiwan Now, can you reevaluate or evaluate yourself right now? Gaano katindi yung pagkapit mo kay Lord? Dumating ka na ba sa point na, Lord, hanggang ending nitong buhay ko dito sa mundo, sa'yo na lang ako. Ayoko na sa iba. Ayoko nang kumapit sa iba. Hindi naman ibig sabihin magiging perfect ka. Pero alam mo yon, solid lang talaga yung decision mo. Because nung tinanggap mo si Christ as Lord and Savior, it's a decision. Kaya kung iiwan mo yung pananampalataya mo, decision din siya. Kaya tama yung isang preacher narinig ko, sabi niya, don't you know that love is not a feeling? Love is a decision. Ang mahalin ang taong yan, araw-araw, isang desisyon yan. Noong nakaraan, nag-uusap kami ng mga disciple kong may asawa na at papunta na sa pag-aasawa. Sabi ng isang disciple ko, syempre, hindi na lang natin pangangailanganan kasi mga kilala niyo sila. Sabi niya, Mami, ang pag-aasawa pala, desisyon araw-araw, no? Sabi ko, tama. Sabi ko, bakit mo naman nasabi yan? Kasi sabi niya, sa totoo lang, may mga times, ayoko siya Ayoko siyang makita. O kaya ayoko siyang kasama. Hindi siya masayang kabanding, Mami. Sabi niya sa asawa niya. Kasi totoo naman yun. O para, total young pro naman to, di ba? Para nahahanda din kayo sa reality ng buhay. Hindi araw-araw ang pakiramdam ay yung parang kinakasal kayo lagi. Ganon. Hindi laging ganon. There will be times, lalo na pag nakikita mo na yung di magagandang traits niya. Siyempre, hindi pa naman perfect yan. Gusto mo ba perfect na yan? Nasa langit na yan. Pag ganon, glorified body na yan, di ba? So, may mga mali pa rin siya. So, minsan, siyempre, mali niya yun o kaya hindi maganda yun para sa'yo. Ayaw mo nun. Pero bakit ka mag-i-stay? Bakit tatapusin mo yung araw that you're not gonna leave that person? Because you are decided
to be with that person for the rest of your life. Hindi lang dahil may nakita akong mali, ayoko na. Ganyan ang pag-aasawa, young pro. Kaya please lang, sabi mo sa katabi mo, dapat ready ka dyan. Ready na ba? Tingnan mo yung katabi mo. Yan, yan. Ready na? Ready na? Mukhang ready na. Mukhang nakapag-ipon na. Parang yung mga tao parang yung mga tao sa taas natin, parang nandun yung mga ready, ganyan. Diba? Dapat ready kayo dyan. Sa panahon nag-away, nag-away. Pag nag-away, away lang. Hindi ibig sabihin, hiwalayan. Ibang usapan pag magpapatayan na. Ibang usapan yon. Kailangan nun physical na distance, okay? Ibang usapan yon. Pero pag away lang, pangit mo kabanding kanina. Ikaw din, feeling mo ba? Sabi mo kabanding, ganon. Ano lang yun? Siguro, lumabas pareho yung immaturity nyo. Ang ending nun, mag-mature kayo pareho. Yun lang talaga. Pero, hindi ibig sabihin, ayaw mo na. Ganon din sa pananampalataya. Darating yung time na as a Christian, mahihirapan ka. Ititest ka. Mahihirapan lang ang isang Kristiyanong tunay. Pero hindi ibig sabihin, you're gonna leave your faith. Amen po ba? Sino dito lately tinitest ka? Lord, at ganon. Tada naman. Dami na naman testing. Dami na namang intindihin. Lately, sa mga nakakaalam ng kalagayan namin, sunod-sunod meron na namang na-accident na naman yung mama ko. This time, kailangan niya talaga niyang operahan kasi hindi na siya makakatayo kapag hindi siya na-operahan. Aside from that, ang dami pa nangyayari. May, ang tawag ito, may changes nangyari sa loob ng bahay and all that. Pwede na iyak ka lang tapos wala na, ayaw mo na lang. Kaya lang, sabi ko, Lord, bakit? Parang mas na-enjoy ko. Hindi naman sana na-enjoy ko yung parang okay lang sa akin. Pero parang mas na-enjoy ko. Iba kasi pag may kasama ang Diyos sa buhay mo pag dumadaan ka ng pagsubok. Kaya sa wala. Pero hindi madali. Ngingiti lang tayo minsan. Pero yung katabi mo, ngingiti lang yan. Pero ang totoo, pagod na siya. Minsan ngingiti lang yan, pero ang totoo, umiiyak yan sa gabi. Iyak mo lang. Pero hindi ibig sabihin, iiwan mo yung pananampalataya. Kakapit pa rin tayo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tandaan natin, hindi maganda sa paningin ni Lord ang mga tumatalikod sa Kanya. Kaya wag mong nanaisin at wag mong iisipin na tumalikod kay Lord. Sige na, magkamali ka na, pero wag kang tatalikod kay Lord. Magpa-restore ka, tama yun. Mag-repent ka, tama yun. Pero wag kang tatalikod kay Lord. Di ko naman sinabing go lang, magkamali ka lang. Kaya nga may repentance. Pero wag kang tatalikod kay Lord. Ito kasi nakikita kong trend ngayon. Pag nagkamali, big mess, big time, yun na, nag-i-start na yan, hindi na nagpapakita, di ba? Ano na lang po ako, online muna ako. Okay din naman, naintindihan naman natin minsan online. Kaya lang minsan nagiging na lang siya reason na lang siya, magugulat ka, wala na sa fellowship, wala na sa ganito, wala na sa ganyan. Kaya alam mo, pag niyaya ka pa ng katabi mo, magpasalamat ka pa. Yan. Pag nagbibigay pa yan ng time sa'yo, fellowship naman tayo, let's talk about God, let's talk about our faith, ay magpasalamat ka pa dyan. Kasi bakit? Kasi ibig sabihin, ayaw kanyang mawala. Amen po ba? Kasi hindi maganda sa paningin ni Lord ang tumatalikod sa Kanya. Una, na sign ng destruction or sign ng danger in the last days, there's gonna be a faith to live. Pangalawa, sinabi niya dito, and follow deceiving spirits and things taught by demon. Yung nag-backslide ka, okay, yun na nga yun eh. Pero yung pangalawa, you follow deceiving spirits and things taught by demon, malala na to. So pangalawa, una, kung may faith to live, pangalawang sign ng danger in the last days ay may faith to follow. Di ba nga lahat tayo ngayon, ang gusto natin authentic. Pero may faith to follow, nagugustuhin daw ang ibang mananampalataya dati. Meron na silang maling susundan. Umalis sa pananampalataya, na tama naman sana, pero sumunod sa
kademonyohan. Yung word po na deceiving dito, fake ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, kala mo original, pero ang totoo, hindi pala. Papakita niya sa'yo maganda, pero pag sumunggab ka na, masisira ka na pala. Alam mo yon? Kaya iingat tayo po. Alam niyo po, minsan, hindi naman natin kailangan agad isisi agad sa Diablo lahat eh. Although hindi ko naman din sinabing makipag-friends ka kay Satan. Pero minsan, hindi demonyo yung may dahilan eh. Minsan yung maling pagpili mo yung dahilan. Kasi ang demonyo, kapag alam mo na ang katotohanan, alam mo na din yung gawa ng demonyo eh. Kasi nga alam mo yung truth eh, di alam mo din yung lies. Kaya pag pinili mo yung lies, knowing that you know the truth already, isang malaking kaloohan yun. Ganito, may hawak ka na, authentic, totoo, original na Louis Vuitton. Binitawan mo pa para mag-go dun sa Class A. Napansin niyo ang mundo ngayon? Lahat ng hindi totoo, pagagandahin ng tawag. One time, nag-inquire ako, original po ba? Sabi niya, ano ma'am, premium quality. Premium quality pa kayo dyan. Tigilan niyo ako, tantanan niyo ako sa premium quality. Ang dali naman kasing sabihin kapag original, di ba? Yes ma'am, original po to. Money back pag na-prove mo na hindi. Proud ka, you're confident kapag original, kapag totoo. Pero pag fake, ano ma'am, Class A, ganun. Hanggang ilang class ba yan? Class Z, ganun. Alam mo dati, yung Class A, naririnig ko yan sa sa, yung cartoon na ni Eugene, Ghost Fighter, yung mga Class A na halimaw. Sabi ko, pambira pati halimaw, may Class A. So ano ba yun? Hindi ko alam kung pag Class A ba, mas matindihan, ganun, di ba? Pansinin niyo po, ang mundo, no, kapag fake, pag hindi totoo, pagagandahin nila yung term. Kasi nga, kailangan kumagat ang tao. Kapag kumagat ka na, bawa, sinabi, hindi naman pala, no? Merong isang moment, may isa akong kakilala. Napapansin niyo, mahilig ako mag-Crocs, di ba? So one time, nagkatagpo kami sa Crocs dito sa may Trinoma. Bumibili siya. Meron na siya noon, nung kapareho ng akin. Bumibili siya ulit. Sabi ko, di ba kakapost mo lang? Sabi niya, naku ate, nakakainis. Sabi ko, bakit? Binili niya daw yun sa friend niyang nasa SG, nasa Singapore. Tapos, pagdating dito, sabi niya, ate, alam mo, nakakahiya. Proud pa daw siya, suot-suot niya sa loob ng Crocs. Tapos nalaman niya, parang may concerned citizen. pero siguro pina-check niya din. Nalaman niya, fake pala. Sabi niya, ate, nakakainis. Kasi ang binayaran niya is yung amount for the original. Kasi nga, galing SG, ganyan. Kaya sabi ko, kaya ka pala bumibili ngayon. Kasi siguro parang after 2 days, 3 days, nakita ko yung post niya, bumibili siya ulit. Ayun pala, fake pala. Hindi porket galing sa ibang bansa, totoo agad no? Kasi sa ibang bansa may mga fake din just in case di nyo alam. May mga fake din po yun. Napansin niyo po, kapag ang fake ay nandyan, ipepresent sa'yo, lagi niya ipepresent na parang maganda siya. Pag sumunggab ka na, dun ka na masisira. Mapapahiya ka, dami pwede mangyari sa'yo. Ganun din, kapag fake yung pinaniniwalaan mo. Minsan paninindigan mo pa yan. At the end of the day, or at the end of your life, papakita pa rin sa'yo ng Panginoon, mali yan. Mali ka ng pinaniwalaan. Kaya dito, sinabi dito, they will abandon the faith and follow deceiving spirits. Ano ibig sabihin ng deceiving spirit? Ibig sabihin nito, yung mga fake teachings. Mga maling teachings. Things taught by demons. Ibig sabihin, hindi lang maling teachings, mga demonic teachings. Ang dami niya ngayon sa social media.
Nakikita nyo ba? Ang daming ganyan sa social media ngayon, mga demonic teachings. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat tayo. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Jesus ay totoo. Hindi lahat igagrab natin. Kasi baka mapahamak tayo. Kaya pag may opportunity, tignan mo maigi. Lord, galing ba to sa'yo? Mapapasama ba ako dito? Mapapabuti ako? Mapapalapit ba ako sa'yo dito, Lord? Or mapapalayo ako? Bawa, may gusto kang tao. Huwag kang titingin kasi mabait lang. Maraming tao mabait sa simula. Mabait po kasi siya eh. Yan, ganun. Mabait lang, natuwa ka na. Pinag-pray mo na, God's will mo na agad, mabait lang. Ano po kasi siya eh, mabuting tao. Paano mo naman nalaman na mabuting tao? Hindi mo pa nga nakitang magutom yan eh. Eh ang tao pa naman, yung katabi mo, ang bait niyan. Pero pag nagutom yan, ako, nag-transform yan into something hindi pang class A na ano talaga eh, no? Parang galing sa portal eh, no? Ganon. Parang ganon, di ba? Kaya sabi ko, lagi ko sinasabi to, may mga napayuan ako. Sabi ko, pag may gusto kayo, kaibiganin nyo, kilalanin nyo maigi. Kilalanin nyo, hindi lang yung part na mabuti siya, mabait siya. Kilalanin nyo rin paano siya nagagalit. Kailan siya tinutopak. Yan. Kasi ganyan talaga. Lahat ng tao may topak, babae man o lalaki. Wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Lahat tayo may immaturities pa eh. So kilalanin mo siya. Saang part siya immature pa? Saang part yung kailangan pa niya ng maturity? So anong pantalo natin dito sa fake to follow na to? Sa mga deceiving teachings, sa mga demonic teachings, walang iba kundi discernment. At ang discernment, yan ay gift ng Holy Spirit. Kaya kung ayaw mong maloko, kung ayaw mong mapunta sa danger, dikit ka kay Holy Spirit. Kasi si Holy Spirit na magsasabi sa'yo, akin yan. Sige padala ko yan. O kaya si Holy Spirit magsasabi sa'yo, hindi ko padala yan. Padala ng kaaway yan. Kahapon, meron akong pinapanood. Itong man of God na to. Lumapit siya sa isang man of God din na, totoo namang man of God. He did something in the past, wrong. Sabi niya, alam mo, nagpa-prophesy yung man of God sa kanya. Sabi niya, alam mo kung bakit nangyayari sa iyan? Because you did a wrong decision in the past. And it has something to do with a girl. Tapos habang sinasabi niya, nagko-confirm dun. Eh, hindi naman pa sila nag-uusap. Sabi niya, totoo po yan. Sabi niya, itong girl na to, hindi mo alam, pero itong girl na to, pinagplanuhan kanya ng itrap. One time, nag-uusap kami ni Bishop, tsaka may iba kami mga kasamang pastor. Alam mo, meron talagang mga ganyan. May gagamitin ng demonyo bilang trap sa'yo. Pain. Para mawala ka dun sa calling mo, sa ginagawa mo. Papainan ka. Itawag doon, padala yan ng kaaway talaga. Kaya magugulat ka. Tapos, ang madalas na pinupunta rin nila, mga pastor. Mga man of God. Sabi niya, pinili mo yung babaeng ito, doon ka nagkamali. Doon nag-start na puro sumpa na yun nangyayari sa'yo. You're trying to do something na tama, pero ang ending, nag-fail pa din. Tapos nagko-confirm doon. Totoo po talaga. Sabi niya, kasi matagal nang pinagplanuhan ka ng babaeng yan. That woman, sabi niya ganon, ay possessed ng demon. Kaya mag-iingat tayo, kapatid, kasi marami na yan. Baka, just in case, hindi mo alam, pero marami na po yan. Ano pantalo again? Discernment. When you talk to the Holy Spirit, and when the Holy Spirit is talking to you, you will know if it's from God or hindi. Paano na-develop, Pastora, yung discernment po? Walang iba kundi Word of God. Ang discernment ay na-develop pagpatindi ng patindi, palalim ng palalim, ang pag-alam mo, pagbabasa mo, pagkilala mo sa Panginoon. Kasi the more you get to know Him, the more you will know His ways. But the more you
don't get to know Him, the more na akalain mo yun yung kay Lord, hindi pala. Anything na labas sa salita ng Diyos, deception nun. Ang unang haatakihin yan, utak mo, paniniwalain ka. Tingnan niyo po yung serpent sa istorya ni Eva at Adan. Tinulak niya ba sa Eva? Di, kainin mo yan. Hindi naman niya tinulak eh. Ibinigay niya ba yung mansanas, tapos sinalpak niya ganun kay Eva? Hindi po eh. Anong atake ang ginawa ng serpent? Nilagyan siya ng doubt. Totoo ba na pag kinain niyo yan, mamamatay kayo? Oh. Kaya ingat ka sa mga totoo ba? Totoo ba na pag hindi ka nagbigay, susumpain ka? Ingat ka sa mga ganyan, kapatid. Una kasing aatakihin, utak natin. Pero tandaan mo to, mahirap pagbagsakin ng isang taong may truth na pinaniniwalaan. Kaya si Eve at si Adam, sabi ko nga, nabigyan muna sila ng doubt eh. Nabasag yung truth sa kanila eh. Ayun na. Wala na. Once na nawasak na ng diablo yung belief mo, kaya ka na niyang pabagsakin. Kasi wala ka ng matibay na hinahawakan eh. Anyone and anything pwedeng gamitin ng diablo. Kasi spirit siya. Trabaho, tao, bagay, napapanood, napakikinggan. At even if, Pastora, para lang siguro yan sa mga baka yung sum dito, para lang to sa mga bagong mananampalataya, kapatid hindi. Kasi wala naman sinabi dyan na mga baby Christians, ganyan. Kahit kano ka katagal na believer, basta na-crack na yung belief mo, mawawala na yan. Kaya importante, protektahan mo yung pananampalataya mo, i-develop mo yung discernment. Kasi ang pangsala mo sa gawa ng kaaway ay salita ng Diyos. Pag hindi bumabangga sa salita ng Panginoon, ibig sabihin, kapag hindi tumatama sa salita ng Panginoon, ibig sabihin, hindi kay Lord yan. Ako minsan, dumarating ako sa point na parang hindi naman kay Lord to. Pero para sure ako, magtatanong ako sa mas matured. Well, meron bang ganito sa Bible? Meron bang ganito? Meron bang ganyan? Kasi baka puro lang akala natin, di walang ganyan sa Bible, pero meron pala. So, maganda pa din. Tatanong-tanong po tayo. Kaya importante yan. You have your mentor, your leader, para na pagtatanungan. Starting today, pilitin mo, try your best, alam mo yun, gawin mo ang lahat para isubmit yung sarili mo sa Diyos, sa salita niya, at magugulat ka kung paano ang Panginoon i-develop sa iyan. Pero, kapag ang hilig mo ay lumayo kay Lord, lumayo sa salita niya, alam niyo ba, yung mga evil spirit, yan, mga evil spirit. Alam niyo kung saan sila madalas nakikita? Sa mga lonely places. Yan ang laging pinaglalagian ng evil. Lonely places. Kaya halimbawa, di ba pag November, sabi ko nga, bakit pag November, puro aswangan yung mga nakikita. Di ba pag November, lagi tayo may napapanood, pumasok sila sa isang bahay na ito. Yan. Lumipad po ang aming team. Joke lang. Pumasok sila sa isang abandoned house. Alam mo, dahil abandoned na yan, wala nang living dyan, malamang sa malamang, meron dyan. Kahit wag ka nang mag-spirit, meron talaga dyan. Kaya lang, syempre, iba, ganun talaga eh. Hindi na natin kailangan. Kaya ingat ka kapag lagi mo nararamdaman yung loneliness. Kasi pwede kang paglagian din ng hindi magagandang thoughts. Saan kasi simulan? Minsan iniisip ko, Lord, bakit ganun? Meron minsan hindi na magagandang nangyayari sa buhay ko, pero I always, parang hindi naman mabilis, pero parang nakakita agad ako ng i-enjoy, ikatutuwa, Siguro, inaalaw ko din yung sarili ko na huwag manatili dun sa kalungkutan. Alam mo yun? Huwag manatili doon sa feeling ng pagiging lonely. Kasi diyan ka titirhan ng hindi magagandang thoughts ng demonyo. Hindi ka naman niya agad-agad mapoposes. Kaya lang, diyan ka agad-agad niyang pwedeng i-influence. Tinan mo, wala namang may pakialam sa'yo.
Ikaw lang ang lumalaban sa laban na yan. Yan. Family daw, pero wala naman sila nung nangailangan ka. Ingat ka sa mga ganang thoughts. Wala naman silang naitutulong. Tingnan mo, walang sumusuporta sa'yo. Naku, ingat ka sa mga ganyan. Sabi sa katabi mo, ingat ka. Sa panahon na pumapasok yung mga ganyang thoughts, salita agad ni Lord ang ipanglaban mo. Totoo ba? Totoo bang walang tulong? Totoo bang walang sumusuporta? Totoo bang mag-isa ka lang sa laban na yan? Kasi pag ang salita ni Lord ang pinagtapat mo, definitely hindi ka maloloko. Hindi mo makararanasan or hindi ka magfa-follow sa fake. Sabi dito, may ilang aalis sa pananampalataya. Pero ang panalangin ko, hindi po tayo yon. As we end this, meron dito, gusto kong makita nyo, dalawang klase ng spirit. Sabi ni Apostle po sa simula, the spirit with big S. The spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits. Spirits na maliit na S. So it's like spirit with the big S versus spirit with the small S. Kapatid, alam mo, sa sulat pa lang, alam mo na kung kaino ka dapat na malapit eh. Siyempre, doon ka dapat sa big. Ba't ka naman magpapaka-small? Eh, you have a big God. Amen po ba? But this is always the battle na kakaharapin natin. Again, hindi nagsisinungaling si Holy Spirit. Hindi niya sinasabi to para takutin lang tayo. It's happening. Marami na ang naggoyo nito. Kaya nga, red flag to, kapatid. Pag may nakita ka na, nararamdaman mo na, ingat ka na. Lalo mo nang isiksik yung sarili mo. Kay Lord, sa devotion, sa fellowship, sa panalangin. Pag hindi kinakaya, di ba? Lagi natin ito naririnig. Pag hindi kinakaya ng simpleng devotion mo lang, yung nararamdaman mo, anong gawin mo? Prayer and fasting. Importante yun. Huwag ka lang mag-prayer and fasting tuwing January pag ginagawa natin. Anytime pwede ka mag-prayer and fasting. Kasi hindi na kinakaya di ba? Sorry, ginawa ko na prayer and fasting, pero wala pa din. Hindi pa din. Lapit ka, magpa-counsel ka. Baka there's something wrong with the way you think. Baka mali na yung pattern ng thoughts natin. Gawin mo lahat. What's my point? Gawin mo lahat ng paraan para hindi ka mawala kay Lord. Kapatid, tama, siguro, malayo pa, pero malayo ka na eh. Malayo ka na sa dating ikaw. Sobrang layo mo na sa buhay mo dati. As in. Kung di ka naniniwala, ako naniniwala eh. Sobrang layo mo na dun sa dating ikaw, sa dating pakikitungo mo, sa dating pamumuhay mo, sa dating pag-iisip mo, sobrang layo mo na eh. So it's about time. Tuloy mo lang. Kapit ka lang sa banal na spirito. Alam niyo po, kahit anong gawin natin, na wag tong paniwalaan, mangyayari po ito. Kaya dapat tayo mag-ingat. Starting today, church Christians, matutong tumingin sa mga red flags, sa mga warnings, sa mga signs. Because it's happening, it's gonna happen, at hindi natin pwede ipagmalaking, hindi, kaya ko na to. Okay na ako. Hindi ako babagsak. Kapatid, ngayong gabing ito, alam ko na nangusap sa atin ng Panginoon. So if you may, you can stand right now in the grace of God. Kung kayo po ay nasa online at you can find a right place na kung saan you can be with the Holy Spirit, you can be with the Lord, punta ka lang doon. And today we're gonna ask the Lord for help. Kung hindi natin maiiwasan na mangyari ang mga bagay na ito, humingi tayo ng tulong sa Panginoon para hindi tayo makasama doon sa sinabing some. Some Christians, some believers, some disciples will abandon the faith
and follow deceiving spirits and things taught by demons. Ulitin ko, maaari, hindi natin alam kung kailan darating si Lord. Pero maybe sa tingin mo malayo pa, pero malayo ka na. Dami mo ng laban na naipanalo. Napanindigan mo na lang din naman yung pananampalataya mo nung una. Panindigan mo na siya hanggang sa dulo. Inilaban mo na yung faith mo sa maraming tao. Sino dito nang napapersecute ka ng magulang mo, nilaban mo yung faith mo. Napapersecute ka ng boss mo, nilaban mo yung faith mo. Napapersecute ka ng mga kaibigan mo, close friends mo, nilaban mo yung faith mo. Naiwan ka na nga nila di ba? Dahil sa pananampalataya na yan. And that's okay. Because at the end of the day, it's not just about our social life that matters. It's about our eternal life that really matters. So kung nilaban mo na, ilaban mo pa. Kung lumaban ka na, sa pananampalataya na meron ka, lumaban ka pa. Do not abandon your faith. Maybe dito meron dito kinakausap ni Lord kasi baka lately ito yung naiisip mo, Lord. Hindi ko alam kung meron pa bang dapat paniwalaan, panampalatayaan. Hindi ko alam kung dapat pa ba ako maniwala. Kasi siguro, mga pinapanalangin mo, hinihingi mo, hindi nangyayari o maybe kabaliktaran ang nangyayari. Kaya lang kapatid, hindi yon ang basihan kung meron bang Diyos o wala. Kasi if you're gonna look back in your life, you will know and you will see there's God. If you're gonna look around here on earth, you will see there's God. Kung titignan mo nga lang yung sarili mo sa salamin, kung paano ka nalikha, sarili mo palang patunay na may Diyos. So there is no reason for you to think na hindi na kailangan manampalataya o wala nang pananampalatayaan pa. Church, today, as we close our eyes, let's resolve this once and for all to God. Pag kay Lord ka. That's it. Magunaw man ang mundo, kay Lord ka. Magkaroon man ng maraming persecutions, kay Lord ka. Magkaroon man ng maraming problema, kay Lord ka dapat. Ang hirap na nga ng problema. Mabigat na nga ang problema, aalis ka pa sa solusyon ng problema. Di lalong bibigat. In sickness and in health, kay Lord tayo. May bonus o wala, financially drained or maybe financially blessed, kay Lord pa din dapat. Lapit tayo sa Panginoon. Anyone in this room, you want to settle this once and for all, Lord. Ayoko na mag-isip kung magbabackslide ba ako o hindi. Lord, I'm stopping that thought right now. I'm turning to you. And this time, Lord, no turning back. Sa iyo ko, Lord, habang buhay. If this is your heart's desire, yun yung panalangin ng puso mo, yan yung naririnig mo ngayon sa pananampalataya mo. At count of 3, I'm gonna ask you to raise your hand. And we're gonna pray. Maybe you can rededicate your life to God. Or maybe kung first time mo to, bigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Once and for all, totoo lang. Yung totoo lang. Susunod ka kay Lord, susunod ka kay Lord. Sige na, mahirapan pero susunod kay Lord. Kakapit sa Panginoon. Kung ikaw to, malinaw sa'yo, that you are for the Lord and you are willing to follow the Lord for the rest of your life. And you want to stop that thought that's giving you doubt, thought that gives you, para mag-backslide. Surrender mo everything sa Panginoon ngayon. Taas mo na mabilis yung kamay mo. 1, 2, 3. At habang nakataas ang kamay na yan, you can pray this prayer with me. Sabihin mo, Lord Jesus, Lord Jesus, I
come before you now. come before you now. I know I'm a sinner, I know I'm a sinner. but I believe I believe that you are my Lord you are my Lord, and my Savior. my Savior. Today, Today, I accept you in my life. I accept you in my life. Forgive me, Forgive me, cleanse me, cleanse me, love me. love me. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Kung naging malinaw sa ito, I wanna tell you this. Si Lord ay hindi rin nanloloko. He said in John 1:12, sino man daw ang tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, gusto kong malaman mo hanggang dulo kayang panindigan ng Panginoon na anak ka niya. Pero ikaw din kailangan hanggang dulo panindigan mo, anak ka ng Diyos. No matter what it takes, no matter what it costs, young professionals, kahit ano pang kaharapin mo sa buhay, sa pamilya, iiyak mo lang kay Lord. Iluluhod natin sa Panginoon, pero hindi tayo tatalikod sa Kanya. Hindi tayo magkakaroon ng alinlangan sa Kanya. Now, I'm gonna give you this moment, a few seconds, ikaw at ang Panginoon. Padil mo kay Lord lahat. Kung may mga thoughts na hindi tama, mga doubts, padil mo sa Panginoon. Find truth in His presence today. Kung meron sa atin dito, you have this wrong mindset, mali na yung pattern ng thoughts mo pagdating sa Panginoon, padil mo sa Panginoon ngayon. Ngayon na kaya pa. Ngayon na pwede pa. Ask the Lord for it. Kung meron dito sinasabi mo, Lord, gusto ko nang itigil to. Yung pag-iisip na mag-backslide, umalis, umayaw, tumalikod sa'yo, God, I'm stopping it right now. In the name of Jesus. Ikaw at ang Panginoon. Father God, we need you today. We need you now. Holy Spirit, move upon this place. Move sa mga online viewers po, Panginoon. I need you. As we come before you, God, Holy Spirit, speak to us. Talk to us. And break me apart. Give us direction. Give us your truth. Banggain mo po, Lord, yung mga wrong thoughts. Basagin mo, wasakin mo lahat ng mga maling nasa isip, Panginoon. As we surrender to you, God, today. As we submit everything to you, God, today. I surrender. Let that faith that comes from you arise in this place. To trust what you say, that you're good and your love is great. Thank you, Jesus. I'm broken inside. I hear Once again, let's ask the Lord for this. For this. Lord, increase our faith today, God. Increase our faith today, Lord. Another level of faith, God. Thank you, God. We know that we're not that strong. But God, be strong in us. In our weakness, Lord, may we see that you're strong. Let your grace be sufficient. And we know it is sufficient. But your love will never end. I may be weak, but your spirit's strong in us. Can we sing this song to God? I may be weak, your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you're never
just what you say, that you're good and your love is great. Yeah. I'm broken inside. Lahat, Panginoon, ng kasinungalingan ng kaaway, Lord, we're breaking it right now by the blood of Jesus. Every wrong thoughts, every demonic spirit, we break it in the name of Jesus. Every deception, we break it in the name of Jesus. Every wrong pattern, deceiving pattern, we break it in the name of Jesus. Lord, lahat ng pagko-compromise na nasanay na lang kami, we break it in the name of Jesus. Every lonely places in our lives, we're putting you there, God. We're putting life there, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. We're holding on to you, God. We're gonna hold on to you, Father God. We're gonna hold on to you, Lord. The battle, Lord, will not be that easy. The journey as a Christian will not be that easy. Pero alam naman namin, Lord, ang ending nito ay victory. Mahihirapan, masusugatan lang, Lord, habang inilalaban po namin ang pananampalataya na ito. Minsan iiyak, minsan maluluhod na, minsan manghihina na. Pero Lord, alam namin, Lord, as long as kapit kami sa'yo, as long as meron ikaw sa amin, Lord, we have the victory, God. I pray for all these young professionals, Lord, who's watching, listening to me right now. I can sense in my spirit na isa po, Panginoon, kami sa target ng kaaway. Marami, Panginoong, ibibigay na mga opportunities na tila baga maganda. Maraming trap, Panginoon, ng kaaway na tila okay sa mga young professionals na ito. But God, I pray right now for all these Christians, young professionals, God, Lord, I pray that you cover them with your blood. Cover them with your power, Lord. God, habang nangangarap at habang tinutupad po nila ang pangarap, Panginoon, Lord, kapit pa rin sila sa'yo. Hindi, Panginoon, mawawala yung pagkapit, Panginoon, sa'yo. God, we also pray, Father God, for the next generation, Lord. They may have this battle, God, that's happening right now as they watch in social media, as they listen to people, God. But Lord, right now, as one, as church, as warriors, God of yours, Lord, we're praying for them. We pray, Father God, that you protect them. We pray, Lord, na, Lord, gamitin mo kami mga ate nila, mga kuya nila, Lord, to remind them, oh God, of the faith that they have, of the truth that they should believe in. And Lord, gamitin mo rin kami, God, even, Lord, sa mga nakakatanda sa amin, na pwede na rin mapaniwala ng kamunduhang ito. Allow us, Lord, to stand firm in that truth. And even, Lord, kami ay mas bata sa kanila. Lord, give us the courage and the power to speak to them with love, to speak to them with truth. God, hindi kami papayag, Panginoon. Although alam namin na ito'y mangyayari because you said it. But God, magbabantay po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon. We will always listen to your warnings, God. Lord, hindi kami makikipaglaro sa kaaway, Panginoon. Lord, hindi kami, Panginoon, gagawa ng mga bagay that alam namin, Lord, mako-compromise yung truth sa buhay po namin. We will not let Satan break the truth that we already have. I pray, Father God, each and everyone here and everyone who will be able, Lord, to watch this video, God, this live video, Lord. I pray, Panginoon, na mag-stand sila, Panginoon, sa katotohanan at hindi, Panginoon, hayaan, Lord, na mawala ito.
Lord, hanggat kaya at kakayanin namin, Lord, we're gonna give our best. Mapanindigan lang yung truth, Panginoon. Mapanindigan ka po, Panginoon, sa aming buhay. Kasi, Lord, wala na kaming problema sa'yo, sa amin. Pinanindigan mo na kami noon pa man. Lord, this is our battle. This time, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, to understand, to discern, to know what's yours and what's not. Thank you, Jesus. Lord, dalangin ko, Panginoon, na habang ang bawat isa dito ay kumakapit sa iyo, Lord, I pray na patuloy din, Panginoon, samahan mo po sila. May your blessing be upon these people, Lord. May your discernment, God, your power be upon these people, God. Lord, let your vision, Lord, let your spirit continue, Lord God, na makipag-usap, Panginoon, sa mga anak mo na ito, Panginoon. May we always walk, Panginoon, sa nais mong path, Panginoon, sa amin. And Lord, sa lahat ng ito, Panginoon, wala kami ibang nanaisin kundi, Panginoon, to glorify your name. We know, Father God, that in this world we may have weaknesses. But Lord, we are holding on. We're standing firmly to our firm foundation. The one who's stronger than us. Wala na, Panginoong, mas lalakas pa. Wala na, Lord, mas makapangyarihan pa. Wala na, Lord, mas matibay pa, Panginoon, sa'yo. And Lord, sa'yo kami kakapit, oh God. Salamat po, Panginoon. Today, God, we just want to give you all the glory, all the praises, God, because you deserve it all, Jesus. Ito po ang aming dalangin, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus. To your foundation, come on.